Vixen, may tanong ako. Pwede mo naman akong tawagin na hindi nagugulat? Tigilan mo na kasi magkape. Kahit papiliin mo kung ikaw o kape, kape pa rin yung mamahalin ko. Hindi naman kita binibigyan ng options, visit ka talaga. Ano ba kasi yun at ginagambala mo na naman yung poging katulad ko? I'll just ask a question and please, huwag mo akong tatawanan, okay? Huwag mag-alala. Hindi ka pa nga nagtatanong, natatawa na ako sa'yo eh. Dali na, my time is precious. What's the question? My precious. Paano mo malalaman kapag in love na yung isang tao? In love ka? Hindi! May umamin sa'yo? May nagpaparamdam sa'yo? Wow, Ariela, bago yan ah. May na-in love sa'yo? Curious lang, like, bigla na lang siya pumasok sa isip ko. Before you answer my question, siguraduhin mo munang maayos yung sasabihin mo dahil kung hindi, papakain ko sa'yo tong crumpled paper na nasa kamay ko. Wow! Ako na nga tong nagambala, ako na nga tong napagtanungan, ako pa to ite-threaten. Faster! Okay, fine. Kapag in love ka, bumabagal yung kilos ng taong yun. Bumabagal yung kilos ng taong yun. Panatag yung loob ko kasi hindi naman pala ako in love. Shucks! Nag-slow mo siya? Nag-slow mo si Vixen? In love ako kay Vixen. I'm probably dreaming. Like, hindi to totoo. There's no such thing as slow-mo in real life. Kinakausap mo na naman sarili mo. Bakit parang gulat na gulat ka dyan? You're not in slow-mo anymore. Finally! Nagsasabi mo. Nothing. Na pala, I forgot to tell you sa in love na yan. What? Pag slow-mo, in love ka sa taong yon. Kapag fast forward, ibig sabihin, gusto mo siyang pakasalan. Fast forward. Una slow-mo, tapos ngayon naka-fast forward na si Vixen. This is insane! I refuse to believe that this is happening. Vixen! Bakit? Pinabaliw mo ako. Ha? Simula na sinabi mo kung paano malalaman kapag in love na isang tao, feeling ko bigla akong nabaliw sa'yo. Kapag nakikita kita, nagsuslow mo tsaka nagpa-fast forward ka. Anong ginawa mo sa akin? Why are you laughing? Ariela. What? I was just joking. Huh? Hindi ka pa nasanay sa akin na palagi kang inaasar? Naniwala ka talaga sa sinabi kong slow-mo tsaka fast forward? Hindi totoo yun? Hindi. What about your actions? Nakita kita nag-slow-mo ka tsaka nag-fast forward ka. Now tell me! Scripted yun. I knew it! Next time, kapag may sinabi ka, hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi na ako magtatanong sa'yo ng mga bagay-bagay. Buisit ka! Sorry na, Ariela. Hindi rin na paniniwalaan mo yung mga sinabi ko eh. Kaya pala parang ang weird kasi I know I like you pero love? Hindi pa kita nakakasama sa mga dates tapos love agad? My gosh, I should have known na pinagtitripan mo lang talaga ako. O ano, bakit ang tahimik mo? You're guilty na, no? Gusto mo ako? Ha? Gusto ko ulit marinig yun. Ayaw ko. Iba yata yung naririnig ko ah. Naririnig ko yung heartbeat mo. That's impossible. You can't... My bad. Naririnig ko pala yung sa akin. Tawag ka na ng girlfriend mo. Tawag mo ako? I mean, tawag ka na ng girl. Wala akong girlfriend, Ariela. Wala rin ako nililigawan at wala akong ibang gusto. Hindi ko naman tinatanong. I'm just informing you. Alis ka na. Date tayo. Pwede? At bakit? Hindi pa nawawala inis ko sa'yo ah. So kapag nawala na, pwede na? Ganyan ka lang naman kasi umamin ako bigla eh. Hindi naman ako magpapapansin sa'yo kung hindi kita gusto. Okay? Let's have a date. One date lang. Okay. One date and I'll make sure madadagdagan pa yun. See you, Ariela. Never! Hi, babe. Stop right there. 187th date with Vixen. Naalala ko tuloy dati, sabi mo isang date lang. Never ka pa dyan dati ah. Kasi naman, I felt so hard after our third date, kaya sabi ko hindi na kita pakakawalan kasi you made me realize kung anong feeling ang ma-in love sa taong gusto mo. And anong na-feel mo nun? Safe, genuine, and completeness. Until now, yun pa rin yung pinaparamdam mo sa akin ah.
Kahit nauto kita sa slow-mo at fast forward, I love you, Ariela. Kahit nakakabwisit ka, Vixton, mahal din kita. Smile, Yvonne. I'm smiling. That's your smile. Come on, smile ka naman dyan, oh. For me, please. For you? Oo, smile ka naman kahit para lang sa crush mo. Ayan, okay na. Better. By the way, ganda-ganda mo. I know. Anong pwedeng i-expect namin sa love team yung dalawa? Of course, nalatag na sa amin yung mga gagawing movies, series, mall shows, meet and greets. Ayun, marami nga abangan. Sinungaling. So, kamusta naman yung relationship niyong dalawa? Masaya. Masaya kaming dalawa. We've been hanging out this past few days, keeping each other's company, getting to know more. We've been having so much fun. Getting to know more means you both like each other? Yes. No? Oh, Yvonne? Getting to know more means casual lang. Also, whenever hangout na kaming dalawa lang. Tapos yung photos namin na kumakalat ngayon sa internet, yun yung time na pinagsabihan ko siya na wag akong akbayan during group dinner kasi ang uncomfortable. Oh! And sa totoo lang, wala pang nilalatag na project sa amin. We're still waiting and wala pang final decision kung magiging love team kaming dalawa. Yvonne, ano ba? Dapat ba tayo magpanggap na okay tayo? Should we lie more? Totoo naman, di ba? Our love team is not yet official. Sorry, excuse me. Please cut that out. Sumunod ka sa akin. Excuse me. Pakulo yun, ha? Do you even know what you're doing? You're stupid. Imagine 7 taong ka na sa showbiz pero parang wala ka pa rin alam sa kalakaran na to eh. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, cheesy stupid lies won't work sa akin. Nagpapakatotoo lang ako. Tsaka bakit ako magsasabi ng mga kasinungalingan kung alam ko naman sa sarili ko na ikakasira ko rin yung mga yan? Ay nako, Denzel, you could have just said na we're good, we're friends, and we're so excited to work with each other. Kaso bulok ka. Everyone in this industry kilala ko bilang prangkat may matabas na dila. They know that I don't and can't lie. Sorry ka. Na-partner ka sa isang babaeng artista na walang preno ang bibig at walang gusto sa'yo. Then what about your smile kanina, ha? You smiled for me. You like me, Yvonne. Yun ang totoo. That. Yes, that. Iniisip ko yung boyfriend ko noon. Sabi mo kasi mag-smile na lang ako kahit para lang sa crush ko. Crush ko boyfriend ko, kaya ngumiti ako. Boyfriend? May boyfriend ka? Oo. Okay lang sa boyfriend mo na may ka-love team ka? Hindi pa nga kita ka-love team, kulit. Naka-anli ka ba, ha? And yes, if ever, okay lang sa kanya. O sige. Kung matuloy man tong love team natin, hindi siya magsiselos. Ano ka ba? Naka-enroll yun sa anti-selos program ni Jack. Aside from that, alam ko yung limitasyon ko as an actress. Excuse me? Yes, hello. Let's continue na the interview. May mood swings na kasi talaga tong si Yvonne eh. About the interview, it's already cancelled. Huh? We got a call from your management and they canceled the shoot. Excuse me? Tignan mo itong ginawa mo, Yvonne. Sinira mo tayong dalawa, sinira mo ko. Dawit tuloy yung pangalan ko dahil sa kagawa mo kanina sa interview. Wisit? Ako ang sumira sa'yo? Baka ikaw ang sumira sa sarili mo. What? Nag-text sa akin ng management. Sabi nila, they want me to stay away as far as I can from you. Why would they do that? You're clueless? Really, Denzel? You're trending right now. I mean, someone exposed you and I think kanina pa tong post na to. Cheating, bullying, and violence towards your past schoolmates, hindi pa marunong humingi ng tawad sa mga biktima at hindi lang yon. When you were 16 daw, may na-hit and run kang isang babae. My gosh, mukhang marami kang pagbabayaran ah. Handle your own issues. I can't save you from this, Denzel. Manager kita, di ba? Just please help me. Hindi na ngayon. Okay? Everyone hates you. Madadawit na rin yung pangalan ko dahil tinulungan kitang tumakbo dati. Sumuko ka na lang sa pulis lalo na at kalat na ngayon sa social media yung video na na-hit and run mo yung babae. How? I made sure na wala na yun ah. Well, I guess the victim retrieved the CCTV footage. She's alive, Denzel. She's alive? Akala ko patay na siya. Si Yvonne yung nabangga mo dati. Alam niya na ba na ikaw yung na-hit and run niya? According to my sources, alam na niya. At alam niya na rin ba na ikaw yung nag-expose sa kanya? Na tinulungan mo yung mga ibang nabiktima niya? That? No love. Hindi niya rin alam na matagal nang alam ng management yung mga ginawa niya. Kaya nga 1 taon na siyang walang project, diba? Tapos he was so excited na ma-partner sa akin kasi akala niya okay na lahat. Kaso nag-bounce back na sa kanya. Success plano mo, love. Nag-showbiz ka dahil sa kanya. Binuo mo yung pangalan mo tapos nagsumikap ka para magkaharap kayong dalawa. I'm impressed. Dapat lang. 7 taon ako naghirap sa showbiz para lang mapabagsak siya. Congrats, Yvonne. Hindi na siya makakaahon pa. This calls for a drink, love. Let's go. Mahal mo pa ako? Anong klaseng tanong yan? Nandito ba ako kung hindi na? Mahal pa kita. Hindi. Mahal kita, Dahlia. How did you find me? I didn't find you. Huh? My friend found us. Paano? 2 months ago, we went to Davao. Same.
Tapos sa last day namin nun, pinicturean ako ng stolen ng friend ko. Tapos pag uwi namin, sinend niya sa akin yung picture with a question. Di ba yung nasa bandang gilid? Siya yung ex mo? I know. Nahagip ka sa camera, tapos you were basically holding your phone. Tapos, wait lang. Ito yung photo. And then? After ko malaman nun, kinabukasan bumalik ako sa Davao and I asked a few people and then I found out, umuwi na rin kayo same day ng pag-uwi namin. No way. What I did, I created a dump account to stalk you and then napadpad ako doon sa post ng best friend mo na may blind date daw siyang inaasikaso for you. And here I am. Martin. Okay, so kung hindi tayo napicturean ng friend mo, wala ka rito. Yeah, and hindi ko malalaman na single ka pa rin hanggang ngayon. Huh? The last news I heard from you, engaged ka na 3 years ago kaya akala ko, Kakahiya. Pero, hindi natuloy yung kasal. Huh? bakit? Hindi ako gusto ng family niya. I mean, ang komplikado eh. Binibrainwash niya po ba yung anak ninyo? Brainwash? Brainwash na bang tawag kung gusto ko lang protektahan ng aking anak? Oh my goodness, Iya. This is why I hate people na hindi lumaki kasama ang kanilang mga magulang. Oh, too bad. Maagang namatay ang parents mo, hindi ba? Ano bang kaya mo ipagmalaki sa amin? Oh, don't get me started with your salary. Magkano yun? 20,000 per month. Hindi mo kayang buhay ng aking anak. Mrs. Sia, You are nothing without my son. You are nothing without our money. Get out of my house. You don't deserve us. his family brainwash him na gusto ko lang daw ng pera niya, ng pera nila. And after a week na hindi siya nakikipagkita sa akin, nag-message siya bigla and ang sabi lang, ayoko na sa'yo, gold digger. What the? After ko ma-receive yung message na yun, hinabol ko siya syempre. Alam mo ba ang laki ng pinagbago mo? Bakit nandito ka? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nila sa'yo, pero kilala mo ko, hindi talaga ako gold digger. Alam mo, ganito na lang, pupuntahan ko yung pamilya mo, pupuntahan ko yung mama mo, kakausapin ko ulit sila. Hindi na kailangan, Dahlia. Kahit na anong gawin mo, gold digger pa rin yung tingin ko sa'yo. Eh bakit nag-propose ka pa? Una pa lang dapat nakinig na ako kay mama. Umalis ka na nga. Tapos yun na yung last na usap namin. Kaya siguro inorganize ang best friend ko tong mga blind dates na to kasi feeling niya malungkot pa rin ako pero I moved on. I'm fine na. Dahlia, Pwede pa ba tayo mag-usap sa ibang araw? you still wanna try this? Martin, Paano pag hindi tayo nag-work ulit? at least we tried. Kakatapos lang na shift ko, ang aga-aga nandito ka na naman. Breakfast para sa aking nililigawan. Corny mo. Alam kong corny pero magugustuhan mo yung breakfast na ginawa ko. Hindi ka ba napapagod magising na maaga araw-araw? Mukhang masanay na naman ako niyan. That's my goal. Sanayan ka hanggang sa hanap-hanapin mo na ako. I mean yung luto ko. Tara na! I forgot. Yung ano, nakalimutan kong ayaw mo nga pala ako nagdidress. Wait lang, palit lang ako. Dahlia, nag-reflect na ako sa mga bagay-bagay. Ano ka ba? I was jailing your fashion taste nung tayo pa lang. Bawal ganito, bawal ganyan. But now, feel free to wear anything you want, love. I mean, Dahlia, feel free to express yourself. Nandito lang ako to admire and take photos of you. Okay. Ang tagal ng phone call na yun. I'm so sorry you had to wait. Boss ko yun. Tapos yung pinag-usapan namin. Martin! It's fine. You said it was an important call. You don't have to say sorry. You don't have to tell me the private details about your phone call with your boss. It's fine. Thank you. Okay, alam mo, naalala ko bigla kung gaano ka-toxic every time na may tumatawag sa'yo before. Pati yung delivery rider na tumatawag sa'yo, napagkamalan ko siyang kabe, tapos kung ano yung mga pinagsasabi ko, kadiri! Tapos sa ending, sinusuyo kita, pero ayaw magpasuyo, kaya nagagalit din ako. Grabe, sobrang childish and possessive ko nun. Like, paano ba tayo umabot ng 3 years kung ganun yung relasyon natin dati, diba? Kasi akala natin yun yung sukatan na pagmamahalan natin. Ang importante sa atin dati, basta mahal natin yung isa't isa, we can solve our problems, we can be together forever. Pero hindi pala ganun, no? Maybe tama ka. Baka pwede na ngayon. Sorry. Oh, hindi mo sasagutin? Tumatawag kasi yung ex-fiancé ko.